Marami ang nauhumaling ngayon sa ukay-ukay. Kaya naman ang mga ukay-ukayan, parang mga kabuting nagsusulputan. Bukod kasi sa abot kayang presyo nito, makakakuha ka pa ng mga natatanging estilo, sustainable fashion at adventure sa shopping. Kaya't ito'y naging popular sa karamihan ng mga Pilipino. Pero teka, paano kung sa ukay-ukay ibang estilo ang iyong mahalukay? Imbes na damit na kulay ahas, paano kung totoo ngang ahas? Naku po, Dako yun Dako na niya yo. Dako na eh. nitong Webes nagkagulo sa isang ukay-ukayan sa General Santos City nang nakiukay rin daw ang napakalaking ahas. Si Rohaima Monib ang unang nakakita sa ahas. Ayon pa, gumagapang raw ito sa bubungan ng kanilang maliit na kusina sa loob ng kanilang tindahan ng mga ukay-ukay. Nasa bandang alas 4 ng umaga ito yun. O tapos intusan ako ng nanay ko na puntahan ko daw ito kasi may nahulog kasi dito. Yung mga kaldero namin. Parang nahulog siya sa taas. Tapos sinilip ko siya, tapos bigla na lang tumakbo nung nakita ko siya. Matapos gumapang sa bubungan, nahulog pa ito sa sahig at tuluyan nagang gumapang hanggang sa kanilang mga paninda. Takot at nerbiyos ang nadama ni Rohaima sa mga oras na iyon. Takot ako. Hindi ako napagsalita nung tumakbo ko dun sa nanay ko. Sinabi ko na lang ng dahan-dahan sa kanya. Mabuti na lamang at hindi pa sila nakapagbukas sa oras na iyon, kaya't pinagtulungan ito ng mga nagtatrabaho sa ukay-ukayan na hulihin at ilagay sa isang malaking sako. Sa tanggapan na ng City Environment and Natural Resources Office o Sendro na namin nakita ang nahuling ahas. Ayon kay Prince Tampos, ang Agricultural Technician 1 ng Sendro Gensan, isang uri ng reticulated python ang nahuli na may habang aabot sa 12 talampakan. Kaninang umaga is na tinurn over po siya dito sa office ni Kagawad Abubakar ng Barangay South. So nakita po yung sawa, yung reticulated python sa ukay-ukayan sa May Casquejo po. Usually they po sa mga kanal, nandiyan po siya sa mga canals, yung mga malalamig na area po. Especially yung medyo basa na mga area. Ang reticulated python madalas matatagpuan sa mga rehiyon ng Timog Silangang Asya. Kilala ito sa kanyang malaking sukat at itinuturing ito na isa sa pinakamalalaking uri ng ahas sa buong mundo. Karaniwan silang matatagpuan sa mga tropical na kagubatan na may mga ilog at sapa. Possible kasi mainit po yung panahon ngayon, lumabas sila kasi mainit or naghahanap sila ng pwedeng makain po. Bagamat ang reticulated python kadalasang umaatake lamang kapag naiipit o napipilitang dumipensa, maaari pa rin itong maging panganib para sa tao, lalo na sa mga lugar kung saan may malalaking populasyon ng ahas na ito. Dako na niya yo. Ngunit paalala ng sendro, kapag nakakakita ng mga ahas o anumang hayop, Una, hindi magpanik, sundan lang ng mata kung hanggang makita, tapos tawagan kami para makaresponde kami, mapuntahan namin, mahuli namin yung wildlife, then ma-rescue po namin siya, then ma-turn over namin siya sa DNR, then the DNR na mag-decide kung kailan i-release. base sa Wildlife Enforcement Report ng Sendro Gensan, mula Enero hanggang ngayong buwan, nasa 9 na reticulated python na ang na-turn over sa kanilang tanggapan. Paalala sa publiko, kahit nasaan man tayo, maghinay-hinay, magmasid, at baka may ahas na umaaligid. Dako na niya yo. Dako na eh.